Yes, youth camp na. Pakiramdam ko magiging isa ito sa mga unforgettable moments ko sa buhay. Bilang isa sa mga kabataan, marami akong expectations sa kung anong mangyayari sa youth camp na ito. Marami akong naiisip na idea sa mga maaaring maganap. Isa dito yung Bible study, swimming, at syempre di mawawala sa listahan ko ang masarap na pagkain na lulutuin ng sipag na magulang. Basta't magkakasama, alam ko sa sarili ko magiging masaya ito. Di rin nawawala sa isip ko na baka ma-OP ako kasi di ako masyadong close sa kanila. Sana maging daan ng camp na ito para mas lalo pa akong mapalapit sa mga kabataan. Aminado ako, mahiyain ako, pero gaya nga ng laging sinasabi ni ate, dapat always confident. Interesting, exciting, challenging, basta lahat na magiging masaya ito. Promise. Bakit ganun? Hindi makalis yung paano. Youth Camp Expect. Bakit nga ba nandito tayo? Siyempre, pumunta ako dito para mas matuto ng mga bagay at salita na tungkol sa Panginoon. Para natin mag-enjoy. Dahil yun naman talaga ang gusto ng Panginoon mag-enjoy tayo. Kaya nga masaya ako kasi masaya ang Panginoon para sa atin. At nag-expect din ako na mas lalo yung makasulis at confidence ko kasi po medyo minsan Bakit nga ba ako sumama dito? Sumama ako dito para ma-experience ko makisalamuha sa ibang tao, magkaroon ng mga bagong kaibigan at kabarkada. At ang isa pang dahilan kung bakit ako nandito ay para mas mapalawak ko pa ang aking mga kakayahan na hindi ko man natutuklasan. At may bahagi ko rin ang aking mga angking galing sa aking mga makakasama dito sa camp na ito. At para mas makilala ko na rin ang bawat isa sa kanila. Salamat pa. Ating lahat. At sumalat tayo lahat. Life is not a series of chances. It is a series of choices. And this camp is not just a chance to grab, but an option to pick. We're given a chance to join, but still, it is on our hands if we are going to go through. And now, this is it. We have chosen to be here. And there's a lot of expectations, thousands of imaginations. There are insights to share, talents to showcase, dreams to fulfill, missions to accomplish. All that I expect is that in this one-of-a-kind event is that the youth of Christ will shine. Not just shine in their own talents, skills, and abilities. Not just shine on our own, but will shine to lighten up another soul. We will shine to shower more blessings and inspirations. We will shine to win more Christians, more youth. The level of maturity will even get better and better. We're not just here to have fun and enjoy God's gifts. We are here to shape the best way to live wherein God is centered in all things we do, and expect more. Expect the unexpected blessings. We are not blood-related people, but God is, and God will be, the deepest reason and the strongest connection why we are here. God bless you. Hindi dahil para magsaya, para makisalamuha sa iba, para makilala yung bawat isa, at para matuto ng ibang bagay, para mahutog din yung talento hindi mo ipakita. At saka para po matuto rin ng ibang para maranasan ko ang mga gawain sa isang summer youth camp na pinangungunahan ng ating church na Jesus Darang. At para na rin, mas lalo upang makilala ang aking sarili sa mga activities na gagawin natin. Alam ko na sa lahat ng saya ay mayroon ring lungkot na aking mararanasan sa pagsama ko sa youth camp dito ay masasabi ko mas lalo upang mapapulan ang aking buhay espiritual.
pagsama ko rito, inaasahan ko na hindi na ako mawawalan ng pag-asa upang harapin ang mga problema na darating sa akin at lalo na sa aking mga Mag-group dreaming ka na. Nice one! Low. Yang sumama ako dito, hindi dahil sa ayaw ko namang iwasan ng mga gawain bahay. Siyempre, man, gusto ko rin makasalong mo sa ibang tao. Kailangan ko rin naman nakilala dito sa youth camp nito. Tsaka gusto ko rin matutunan yung mga mabubuting salita ng Diyos na hindi naman halata sa akin. Wala na kayo. Sa pagsali ko po sa Summer Youth Camp na Jesus the Rock Christian Ministry, naasahan ko na mas lalo pa akong mapalapit kay Lord. Lahat naman ang gagawin natin dito ay makabuluhan, tsaka tiyak na makapagpaunlad sa karanasan at magpapatingkad ng makulay na buhay ng isang kabataan. Diga. Tsaka sumali ako dito dahil libre ako. Ayun ka naman, may tanong kang kapatid din na may trabaho. Pagdi ka nga naman sumali. Sino ako para tumanggi? Ay, siya. Sabi niyo po sa akin kagabi, ikaw ay amin libre, ikialipin namin doon ha. Hindi kasunduan pala. Sumali po ako dito dahil alam ko na magkakaroon ako ng mga kaibigan, tsaka lalo magiging malapit ako sa kanila kahit kilala ko na sila, mas makikilala ko pa sila lalo. Tapos isang beses lang naman ito mangyayari sa ang gantong camping sa taong ito, parang ngayon na tayo nagkaroon ng ganito. Why not? Gusto ko talaga maging bahagi ng gantong mga activities. Yun lang po. Magandang hapon sa ating lahat. Hindi na naman bago sa akin ang ganitong uri ng camping. Kasi last year lang naman ako hindi nakasama. So, bakit nga ba ako sumama? Unang-una, to have fun. Pero hindi yung basta lang fun. Yung hindi lang, basta-basta na lang magsasaya. Siyempre, may kalakip din na mga gawain na yung may mga makabuluhan. At saka gawa na rin ang mga expectations. Ano nga ba yung mga expectations? Sa pagkakaroon ng youth camp na once a year, ang palagi kong ina-expect nga yung enjoyment. Pero this time, mas ina-expect ko na magiging close kami, lalo na yung mga kabataan isinama ng mga taga-youth on the rock. Kahit naman magkakilala na kami, pero hindi pa, yun nga, kilala na natin sila sa pangalan nila. Pero, hindi pa natin masyadong kilala yung ugali. Kaya si RJ, una akala ko, tahimik lang siya. Pero, ang galing niya palang mag-etchos. Ngayon ko lang yun ang pagtanto. Tapos, ina-expect ko rin na mag-i-enjoy tayong lahat ng bonggang-bongga ng to the highest level dito sa camping na to in 3 days. Yan naman po, thank you. Isang mainit at magandang hapon sa ating lahat. Bakit nga ba ako sumama? Siyempre, maraming dahilan. Pero, bago pa naman ako makasama, marami na rin naging problema. Pero, thanks God, kasi pagkalooban talaga niya na makasama ko, talagang sasama ko. Siyempre, ang pinakadahilan kung bakit ako sumama, para mapatatag pa yung faith ko kay Lord. Tapos para magkaroon ng sharing sa atin, tapos para ma-build up pa yung relationship natin together. Sabi nga ni Karen, kilala nga natin sila sa pangalan, pero sa ugali, hindi pa ganun kakilala. At isa pa,
para maraming akong matutunan about Christianity, tapos may apply sa buhay. Kasi alam niyo, mula na naging Christian ako, maraming nagbago. At syempre, ang inaasahan kong mangyayari sa camp na ito ay mag-enjoy ang lahat. At sa pamamagitan ng Summer Youth Camp ng Jesus the Rock, ay mabago ang buhay ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesucristo. Iba yung nagagawa niya. Sabi nga ay parang liwanag, kumbaga. Saka, syempre, para makatulong yung iba't ibang activities sa personality ng bawat isa. Kaya sana mag-enjoy tayong lahat. I-feel natin yung magandang ambience ng paligid, yung may kapayapaan. Okay, maraming salamat. Maraming dahilan kung ba't sumali ako dito. Para ma-enhance yung aking kalaman. Enhance! Yun na yun. At mapalawak yung, at ma-develop yung skills. At ano, maalis yung aking pagiging mahiyain. Yun lang. Yun ang Ano naman? expectation na. Sabi? Hindi po, yung para po maging masaya lang po na kahit po medyo busy niya po. Para po makakalala ko rin po yung mga hindi ko po masyadong kalala. Tsaka para po ma-enhance po yung skills ko. Para po maging masaya po tayo lahat. Kung bakit po ako nagpunta dito, meron po akong isang rason. No. Pero ang rason ko po talaga, ay syempre para ito ay gawain ng Diyos Gawain ito ng Diyos. At bagaman magkaiba tayo ng mayroong pagkakaiba sa atin. Ako ay Baptist, tapos kaya ganyan. Pero kaya ganyan. Hindi. Ibig ko sabihin, ako ay sa Grounds of Hope Bible Baptist Church, tapos kayo ay sa Jesus the Rock. Pero ako naging parte din noon. At sabi ko nga ito, extended family ko. At nga po, yung po sa kwarto ko po sa simbahan, ako po kasi ay full-time worker ng simbahan. Ako po ay third year college na. Ako po ay graduating ng Bible school. Ako po ay nag-take up ng theology. At someday ako magiging pastor sa biyaya ng Diyos. Hindi lang po halata. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga kabataang nagbibigay ng panahon para sa ganitong mga bagay. Sabi nga, life is always in the matter of choice. But it depends upon you and how you construct your life. No, yung desisyon mo ay nasa iyo lang. At ako po ay humihingi ng sorry sa ating lahat. Ako po kasi ay biglaan yung akong pag-alis. Biglaan yung akong pag-alis. Hindi nga po alam na akong pastor na ako ay nandito ngayon. Para lang po talaga ako ay makasama ko kayo. Para lamang mailawas ko din naman yung aking pagmamahal sa inyo. No, ay ayoko naman na ako ay nakakasalamuha ako kayo tapos masasama ang loob niyo sa akin. Ay magkakapandala tayo na yan. Hindi, I thank God dahil kayo ay nandito, ako ay nandito. Mamaya kami aalis na. Liliko lang po kami at kami aalis na. Kami nga po ay late. At ang expectation ko po dito ay wala kasing mababagong buhay kapag ang tao hindi nagdesisyon na baguhin ang kanyang buhay. No? Walang mababagong buhay ng tao kapag sa sarili niya hindi niya kayang baguhin. Hindi siya magdedesisyon na baguhin ang kanyang buhay. Pero ilan lang po kayo. Hindi po lahat ng tao ay ganito. Hindi lahat ng bata ay katulad natin. Hindi lahat ng kabataang tulad natin ay ganito. Kakaunti lang po tayo. At salamat sa Panginoon dahil kabilang tayo sa mga kabataang nagbabago ng buhay para sa Diyos. Yun lang po. Salamat po.